Noong unang panahon sa isang malayong komunidad ay may isang mayamang babae na sobra ang sungit. Wala itong kinikilalang kapitbahay, kailangang lagi mo siyang tinatawag na Donya upang sa ganoon ay hindi kanya sungitan at sigaw-sigawan. Kapag may kalamidad tulad ng bagyo, sunog o lindol na lubhang nakaapekto sa buong komunidad ay wala siya isa mang tinutulungan. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay ayaw niyang mabawasan. Gusto niyang lagi itong nadadagdagan upang mapanatili raw niya ang kasaganaan habang buhay. Sa kawalan ng puso ng Donya ay malayo ang damdamin ng mga kababayan niya sa kanya. Para sa kanya, pinakamayaman siya at pawang maralitang dapat tapak-tapakan ang lahat ng tao sa kanyang nasasakupan. Iyan ang Donyang makasarili at mayabang. Walang panahon sa kapitbahay at tuwang-tuwang nakaungo sa lahat ng bagay. Isang tanghali ay galit na galit ang Donya sapagkat nagambala ng nagkakaingay na mga bata ang prenting-prenting pagtulog niya. Sumagsag siyang pababa. Nakita niyang nag-aagawan ang mga bata sa mga buto ng halamang ipinamimigay ng isang matandang pulubi. Hoy pulubi! Bakit mo ipinamumudmod ang mga butong iyan sa oras ng pagtulog ko ha? Nanggagalaiting tanong ng ganid na Donya. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na natutulog kayo pagmamakaawa ng pulubi. Pasensya, naistorbo mo na ang pagtulog ng reyna ngayon ka pa magdidispensa. Hoy mga bata, huwag na huwag kayong mag-iingay sa harap ng bahay ko oras-oras, minu-minuto. Kung hindi ay matitikman ninyo ang galit ko. Asar na sigaw ng Donyang walang pinahalagahan. Napauraw ang nanginginig na mga bata nang paghablutin ng Donya ang matitigas na butong hawak-hawak nila. Dahil sa mga batang ito nagising tuloy ako. Sige mabahong pulubi, lumayas ka na. Kayo rin mga pesting bata kayo, umalis kayo sa harap ko. Alis ngayon din, pronto. Nang mapag-isa ang mapang-aping Donya ay galit na itinapon nito ang mga buto sa bakuran. Isang linggo lang ang lumipas ay nagulat ang Donya nang matanaw niya sa bakuran ang naglakihang mga halaman. Natitiyak niyang ang mga iyon ang mga butong ipinamahagi ng pulubi sa mga bata. Hindi nagtagal ang mga tumubong halaman ay naging matataas na puno. Takang-taka ang Donya nang mamunga ang mga ibinato niyang mga buto. Pagkatatamis at matuwid ang mga bunga ng mga punong may malalabay na mga sanga. Isang hapong masayang pinagmamasdan ng Donya ang mga punong hitik na hitik sa bunga ay nasulyapan niya ang nakagalitang mga bata na titinga-tingala. Pwede po bang makahingi, gutom na nakikiusap ang mga bata. Ano, pahingi? Ako ang nagtanim at nagdilig bakit kailangang manghingi kayo? Mga walang modo. Parang wala kayong mga magulang na nagtuturo sa inyo. Umalis kayo ngayon dito. Bilisan ninyo. Upang mapabilis ang pagpapaalis ay kumuha ng timba ng tubig ang Donya. Humahalakhak na pinagbabasa nito ang mga paslit na bata na ginaw at lubhang kaawa-awa. Sa di kalayuan ay biglang sumulpot mula sa kawalan ang ugod-ugod na pulubi. Alam niyang nagmamalabis na naman ang Donya, kaya napilitang lumapit siya. Nagmamakaawang bigyan man lang siya, kahit ilang bunga ng mga punong nagsitubo sa malawak na bakuran. Hoy pulubi, heto ka na naman. Dati ay inistorbo mo ako sa pagtulog. Ngayon na may humihingi ka ng ipagtatawid gutom. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Lumayas ka, layas. Hindi tuminag sa pagkakatayo ang matanda. Sobra ka na. Ang nagugutom ay dapat mong pakainin. Ang nauuhaw ay dapat mong painumin. Kahit kumpul-kumpul ang matatamis na bunga ng mga punong ito ay ipagdadamot ko sa iyo. Wala akong pakialam kung magutom ka man. Ang mahalaga ay kinainggitan ng lahat ang mga punong tumubo sa aking bakuran. Kahit na isa man lang. Kaawaan mo na ang isang matandang katulad ko na hilahod na sa gutom. Kahit nakaputol ay di kita bibigyan. Manigas ka riyan sa gutom. Akmang papanhik na ang Donya nang biglang habulin ng pulubi ang nahulog na kumpol na mga bunga. Sa sobrang galit ng Donya ay sinundan kaagad nito ang yuyukosa ng pulubi.
Hinablot ng mata pobre ang braso ng matanda at isang malakas na sampal ang pinadapo nito sa kaliwang pisngi ng pobre. Ang lakas ng sampal ay ikinatumba at ikinasadlak ng pulubi sa maalikabok na bakuran ng gahaman. Nanginginig na tumindig ang pulubi at sa isang marangal na tinig ay nangusap, "Kaawa-awa ka Petronila." Takang-taka ang Donya pagkat alam ng pulubi ang tunay na pangalan niya. Pulubi nga ako pero busilak naman ang puso ko. Ang ibinibigay ko lamang ay anumang aking nakakayanan. Ang mga buto ng halamang namumunga sa iyong bakuran ay mga butong na kaya kong ihandog sa mga pobreng batang tumulong sa akin upang makatawid ako sa tulay na baging na natatanaw mo mula rito. Mga buto lang iyan na pinagkaguluhan at pinagkatuwaan lang nilang paghatian. Mga butong inagaw mo sa kanila na ngayong namunga ay ipinagkait mong hatian sila. Isinusumpa kong magiging maasim ang bunga ng punong iyan. Matuto ka sanang magpakumbaba sapagkat mamamatay din tayo at ang lupang tinutuntungan natin ay siya ring lupang sa atin ay maglilibing. Pagkasabi ay tumalikod na ang matanda. Kinabahan ang Donya, lalo na nang makitang ang mga punong nang nasa harapan ay nagsiyurong at nagmistulang mga daliring nanduduro. "Lola, patawarin ninyo ako," lumuluhang sabi ng mapagmataas na Donya. Pero kahit na anong alok na ihain ay hindi na lumingon pa ang pulubing tila nagliliwanag ang katauhan sa mataos na kabaitan. "Sinampal mo ako tapos ay inaalok." Gumagaralgal pa rin ang tinig ng pulubi na sa isang iglap ay naging liwanag na nakasisilaw. Nang mawala sa harap niya ang matanda ay napaluhod ang Donya sa malaking misteryong naganap sa kanya. Sapagkat sumampal tapos ay nag-alok, ang prutas na umasim mula noon ay tinawag ng sampal-alok. Na nauwi sa sampalok, na sa paglipas ng mga taon ay naging sampalok. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video. Marami pong salamat.